أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى أرسل رسله من بني الإنسان وأنزل إليهم كتبا وحيا من لدنه سبحانه لهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. Mga kapatid, ang paksa natin ngayong hapon ay isa sa napakahalagang paksa dahil patungkol sa ating gabay, patungkol sa ating batas, ang banal na Quran. Ang unang-unang pag-uusapan natin dito ay patungkol mismo sa tinatawag na wahi, general na usapin patungkol sa mga aklat na ibinigay sa mga naunang mga propeta hanggang sa huling aklat ng banal na Quran na tinatawag na wahi. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinadala ng kanyang mga sugo galing sa tao. Ibig sabihin, ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sugo o mga sugo sa sangkatauhan mula sa sangkatauhan. At ipinadala niya o ipinahayag niya sa kanila, ibinaba niya mula sa kanya tungo sa kanila ang mga aklat bilang wahi, bilang revelasyon na mula sa kanya subhanahu wa ta'ala upang gabayan ang sangkatauhan at upang sila'y ialisin, ilabas mula sa kadiliman tungo sa liwanag sa kanyang kagustuhan, li'alla yakuna lin-nasi hujjatun ba'da ar-rusul, upang hindi na makakaroon pa ng katuwiran ang sangkatauhan pagkatapos ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga sugo. Kung ngayon, mga kapatid, ay unang-unang dapat natin intindihin upang maging malinaw sa atin ang bagay na ito ay ang isang tanong: gaano kahalaga sa buhay ng tao ang wahi? Ano ang tunay na pangailangan natin sa tinatawag na revelation o wahi? Unang-unang dapat natin intindihin, kapag pinag-usapan kasi ang pangangailangan, ibig sabihin, alamin natin kung sino tayo na nangangailangan ng wahi, ng revelasyon o kapahayagan na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, alam natin na tayo delikado ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamagandang anyo, pinakamagandang hugis, at inayos niya ang ating katawan sa pinakagandang katayuan. At ginawa niya ito na dalawa ang uri o dalawang bagay na meron sa ating katauhan. Kumbaga, dalawang napakahalagang bagay na meron sa ating katauhan. Ito yung tinatawag sa wikang Arabic na jasad, katawan, at saka ruh, kaluluwa. Ibig sabihin, hindi matatawag na tao ang tao kapag mawala ang isa sa dalawa, katawan at saka kaluluwa niya. Okay, anong sinabi ng Allah patungkol sa dalawang bagay na ito na pinagsama niya ang paliwanag sa dalawang bagay na ito sa isang versikulo ng banal na Quran sa surat Sad? Sabi ng Allah, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Noon ay sinabi ng iyong tagapaglikha, Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga anghel
Na sinabi niya, katunayan ako ay lilikha ng isang tao mula sa tin, mula sa alabok, mula sa putik. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. At kapag nalikha ko na siya at nahihinga ko na sa kanya ang aking kaluluwa, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Magyuko at magsujud kayo sa kanya. Kung titingnan natin ang aya na ito, sa Surat Sad, Surah na 38, aya 71 hanggang 72, sabi niya, dito nakikita natin na dalawang bagay na ito nandoon. Unang-una sabi niya, tin. Pangalawa sabi niya, mir ruhi. Tingnan niyo kung gaano kahalaga ang tao. Sinabi na kala, mula sa aking kaluluwa. Allahu Akbar. Mula sa aking kaluluwa. Sabi, direct na galing sa Allah. Okay. Kung titignan natin ang dalawang bagay na ito, makikita natin, o unang-unang, titignan natin, ano ba ang pangangailangan ng dalawang bagay na ito? Anong pangangailangan niya? Kumbaga, paano siya manatili, paano siya mamuhay? Ang dalawang bagay na ito, jasad at saka ruh. Katawan at saka kaluluwa. Kung titignan natin, ayon sa ayan na nabanggit natin kanina, ay matatagpuan natin, makikita natin ang katawan natin ay galing sa alabok, sabihin, galing sa lupa. At sigurado, ang kanyang kabuhayan ay magagaling din sa lupa. O sa anumang bagay na nanggaling din sa lupa. Katulad ng mga halamanan, mga pananim, bunga, at saka katulad ng hayop na namumuhay din sa pamamagitan ng nanggaling sa lupa. Ibig sabihin yun ang kabuhayan natin. At kapag namatay ang tao, maagnas ang kanyang katawan at babalik sa kanyang urilan. Ang lupa, babalik sa lupa. Okay, paano naman yung kaluluwa natin? Anong sabi ng Allah? Tingnan niyo yung versikulo, napakaganda. Sabi na, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Allahu Akbar. Kapag nagawa ko na siya, sabi ng Allah, sa pinakamagandang hugis, o kapag nalikha ko na siya, at naihinga ko na sa kanya ang kaluluwa mula sa aking ruh. Allahu Akbar. Kaya ibig sabihin nun, ang napag-usapan natin ng katawan, pagkatapos ng kaluluwa saan ang galing? Galing sa Allah. Galing sa taas, galing sa baba. Kaya, natural lang, ang kanyang kabuhayan ay galing sa taas, hindi magagaling sa baba. At hindi rin magagaling ang kabuhayan ng ating kaluluwa sa anumang nanggaling sa lupa. Hindi magagaling dito ang kanyang kabuhayan. Na kung kaya, kapag ang ating kaluluwa ay nanatili na namumuhay, lumalakas, sa pamamagitan ng anumang kabuhayan na galing sa taas, galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag siya ay namatay, saan patungo? Sa taas din. Doon sa tinatawag na iliyin, sa pinakamataas na antas ng paraiso. Subalit, kapag siya ay hindi sumunod o tinanggihan niya ang kanyang original na dapat na ikabubuhay, ibig sabihin ng galing sa taas, tinanggihan niya, ay isasara sa kanya ang mga pinto ng kalangitan kapag siya'y namatay. May problema pala. Ibig sabihin nun, kapag ang namatay hindi tumanggap sa wahi, sa revelation ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi bubuksan sa kanya ang kalangitan. Sabi ng Allah sa Banal na Quran, la tufattahu lahum abwab as-sama. Hindi bubuksan sa kanila ang mga pintuan ng kalangitan. Wala yadkhuluna al-jannah. Hindi sila makakapasok sa paraiso. Hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat. Maliban lang kung maaari na makapasok ang kamilyo sa butas ng karayo. Pag hindi nangyari yun, hindi sila makapasok ng paraiso. Yun yung mga tao na kanilang kaluluwa ay hindi tumanggap o hindi namuhay sa kabuhayan na galing sa taas. Kaya itong dalawang bagay na ito na kung saan doon nabubuo ang pagkatao ng isang tao ay talagang ipinaghanda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang ikabubuhay.
Kaya, katulad ng sinabi natin, ang kabuhayan ng ating katawan ay mula sa kung saan din nilikha ng Allah ang ating katawan. Na kung kaya, binibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng fitra, sabihin yung nature na paniniwala, kaalaman, ang tao na siya ay bubungkalin niya ang lupa, magtatanim siya sa lupa, upang tumubo ang anuman ang mula sa lupa na kanyang kakainin, uli kaya ay huhukay siya upang lumabas mula sa lupa ang tubig ng kanyang iinumin. Uli kaya magagaling sa lugar na hindi masyadong kataasan na nasa baba pa rin yung tubig ulan dahil ang original galing din sa lupa. Samantala ang katawan natin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinaghanda rin niya ang kanyang kabuhayan na mula sa kanya. Kung kaya, ipinapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kadalasan na pangyari, pinapadala niya si Jibril na tinawag na Ar-Ruh Al-Amin. Tinawag ng pagkatiwalaan na Ruh. Tinawag siyang Ruh. Anghel na tinawag na kaluluwa. Al-Rusul na ito ay ipinadala siya sa mga sugo na kung saan, alayhimussalatu wassalam, sila ang mapaparating ng mensahe na mula sa Allah na itinadala ng Allah sa pamamagitan ni Jibril alayhissalam. Na kung pagkatapos noon, yung mga propeta na yun, yung mga sugo na yun, sila naman mapaparating ng mensahe sa katauhan o sa mga tao. At gagabayan sila, aakayin sila tungo dun sa revelasyon na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya, sino man ang nagabayan, sabihin, nasunod niya ang revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang ginabayan ng kanyang sarili, sabihin na makikinabang ang kanyang sarili. Sino naman ang hindi, ibig sabihin doon, ipinahamak niya ang kanyang sarili. Okay. At kabilang sa pag-aawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, ang pagpapadala niya, itong pagpapadala ni Jibril alayhisalam, na ito ang tinatawag na, yung dala-dala ni Jibril alayhisalam, tinatawag na Gidhaul Arwah, kabuhayan ng ating kaluluwa. Nandala-dala niya para sa mga propeta, alayhimussalam, na katulad din lang kung paano na nilikha ano man ang kabuhayan natin ng ating katawan na galing sa kung saan nagmula ang ating katawan. Kaya ang revelasyon na kung saan ipinapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga propeta ay awa na sa kanyang mga alipin sa sangkatauhan upang sila ay magkaroon ng kabuhayan at nilikha naman niya anumang kinakain o pagkain, kakanin na galing sa lupa bilang awa na sa kanyang mga alipin upang mamuhay ang kanilang mga katawan. At habang nanatili ang dalawang bagay na ito na kung saan doon nabubuo ang pagkatao ng isang tao ay manatiling buhay ang isang tao. At kapag nawala na isa doon sa dalawa, ang tao ay mamamatay na. Ibig sabihin, kapag nawala isa sa dalawa, sabihin, pag naghiwalay, wala na. Kaya ang banal na Quran, isa ito sa pinakamahalagang revelasyon na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa katauhan, sa pamagitan ng huling sugo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katulad ng sinabi ng Allah sa Surah Ash-Shura, sabi ng Allah, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. Ganun, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinahayag namin sa iyo, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Quran na wikang Arabic, Arabiyan, wikang Arabic, litundira ummal qura wa man hawlaha, upang balaan mo o bigyan mo ng babala ang nanirahan sa ina ng lahat ng bayan na tinatawag na Makkah at sa lahat ng lugar na nakapalibot sa Makkah, sa anumang lugar na sa labas ng Makkah. At dapat din natin malaman na ang sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin yung hadith, ay isa rin wahi, isa rin revelasyon. Na katulad ng sinabi ng Allah sa Surah An-Najm, Surah 53, ayat 4, 3 at saka 4, sabi ng Allah, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagsasabi, nagbibigay ng anumang kaalaman, nagmumula lamang sa kanyang sariling pananaw o sariling pangunawa, kundi ito ay revelasyon na ipinahayag ng Allah sa kanya. Okay. Ngayon, ganun pala kahalaga mga kapatid, ang wahi
Dahil ito ang kabuhayan ng ating kaluluwa. Kung ang katawan natin ay nangangailangan ng kabuhayan, ay ganun din mismo ang pangangailangan ng ating kaluluwa, na lang ang kanyang kabuhayan ay hindi material, na katulad ng katawan na material, kundi kung ano ang kaluluwa natin, na ito'y galing sa taas, na spiritual, spirit, at magagaling din sa taas ang kanyang ikabubuhay. Kaya ngayon, yung pinakapaksa natin, bakit ano ba talagang ibig sabihin ng wahi? Paano nangyari? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinangalanan niya ang kanyang pamamaraan upang turuan ng mga propeta at ang kanyang mga sugo. Ang pangalan o ang pamamaraan na yun na ginagawa ng Allah sa pagbibigay ng katuruan sa mga propeta at mga sugo, alayhimu salatu wassalam, ay pinangalanan na wahi. Nakatulad na sinabi ng sa Quran, inna awhayna ilayka. Katunayan sabi ng Allah, nagpahayag kami sa iyo. Suminti prophet ng sallallahu. Kama awhayna ila Nuh. Nakatulad din ang pagbigay namin ng wahi, revelasyon kay Nuh alayhis salam. Wal nabiyyin min ba'di, at saka yung mga propeta pa na sumunod kay Nuh. Wa awhayna ila Ibrahim, at nagpahayag din kami kay Ibrahim. Wa Ismail, at saka kay Ismail. Wa Ishaq, ganun din kay Ishaq. Wa Yaqub, at si Yaqub. Wal asbab, at saka yung mga anak ni Yaqub. Wa Isa, at saka si Isa. Wa Ayub, ganun din kay Ayub, si Job. Wa Yunus, wa Harun, at si Harun na kapatid ni Moses. Wa Sulaiman, at si Sulaiman na anak ni Daud. Wa atayna Daud az-zabura, at ipinagkaloob namin kay Daud na bilang propeta at sugo ng Allah ang Zabur. Sabihin ng pangalan ng aklat na binigay kay Daud ay Zabur. Itong versikulo na ito mga kapatid ay makikita natin sa Surah An-Nisa, Surah number 4, ayah 163. Kaya sa wikang Arabic, yung wahi kasi ay wikang Arabic, na kahulugan ng salitang ito, katagat ito na tinatawag na wahi, sa wikang Arabic, sabi ng mga scholar ng Arabic, sabi nila, ang ibig sabihin nito, al-i'lamul khafiyus sari'. Sabi na, ang pagbibigay ng impormasyon na palihim at mabilis. Palihim at mabilis. Ano man ang dahilan, ano man ang saan man lugar, o paano man ang paraan, pero ang pinakamahalaga dito, ang wahi, ito ay pagbibigay ng kaalaman na palihim at mabilis. At ito ay maaaring tinatawag na ilham. Ang ilham ay ipinapaliwanag sa English ng inspiration. Yung ilham ay tinatawag din na wahi. Katulad ng pagbigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman o utos sa mga hawariyin. Ang mga hawariyin, sila yung mga tagasunod o yung mga kauna-una ng mga tagasunod ni Isa alayhis salam. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi na, awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Sabi ng Allah noon ay nagpahayag ako sa mga hawariyin, sabi ng mga tagasunod ni Isa alayhis salam, na inutusan ko silang maniwala sila sa akin, ganun din sa aking sugo. Sino kanyang sugo na tinutukoy dito? Si Isa alayhis salam, Jesus Christ. Kaya yung wahi na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hawariyin ay hindi katulad ng wahi na binigyan ng Allah kay Isa alayhis salam, kasi hindi sila mga propeta. Kaya yun ay tinatawag na yung sabihin, ilham. Katulad sabi natin, inspiration. Okay. Itong ayat ito na bagit natin, Surah Al-Ma'idah, ayah 111. At katulad din ng pagbigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng wahi sa ina ni Musa alayhis salam. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i. Ibinigay namin o inutusan namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ina ni Musa alayhis salam,
ni Moses na inutusan siya ng Allah na padidihin niya, pasusuin niya ang kanyang anak na si Musa. Ito yung nabagay sa Surah Al-Qasas, Surah 28, ayah 7. At maaari din ang wahi ay sa pamagitan ng pagbigay ng sinyalis o sign. Na katulad ng pagbigay ng sign, pagbigay ng sinyalis ni Zakaria nung siya ay pinagbawalan ng Allah na magsalita, kaya hindi siya nagsalita. Pero anong sabi niya? Anong ayon sa Quran? Sabi ng Allah, فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ. Ang tinutukoy ito si Zakaria a.s. isang sugat propeta. Siya ay lumabas o nagpakita sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang sambayanan, na nagmula sa kanyang mihrab. Ang mihrab, yung lugar na masaya siya nagdarasal. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ. Itong wahi dito, sabi niya, فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Inutusan niya sila sa pamagitan ng sign na naintindihan nila. Nasabi niya, luwalhatiin niyo ang Allah, purihin niyo ang Allah, na umaga at hapon. Ibig sabihin, kung sakali ako'y mawawala, ipapatuloy niyo inyong pagpuri at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, dalawa na nakita natin dito. Una-una ay inspiration. Pangalawa ay sign, tinatawag nila wahi. Okay. Kung titignan natin ang salitang ito sa kung babasahin natin sa mga aklat, lalo ng Quran, ganoon din ang hadis ng Propeta sallallahu, kadalasan nakita natin ang salitang wahi, lalo sa Quran, na ang kanyang kahulugan, ito ay pagbibigay ng kaalaman. Sabihin, pagpaparating ng kaalaman. Na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin, pagbibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman, para sa kanyang mga alipin na kung saan o kung sino sa kanila na pinili ng Allah ay pinaparating ng Allah ang kaalaman mula sa kanya tungo sa mga tao na pinili niya. Na anumang uri ng gabay, anumang kaalaman at sa pamagitan ng palihim at mabilis na pamamaraan na hindi nakasanayan, hindi nakagawian ng tao. Hindi nakasanayan, hindi nakagawian ng tao. Kaya yung wahi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalo para sa mga propeta, sa pamaraan na hindi nakagawian ng tao. Nakatulad na nangyari madalas na naikwento ng mga sahaba habang tumatanggap ng wahi ang Propeta sallallahu, nakikita nila ang Propeta sallallahu na minsan pinapawisan na sa hirap ng dating ng wahi sa kanya, pero hindi nila nakita si Jibril alayhi salam at wala sila nakita kung yung Propeta na nakita nila. Pero doon sa mga nasanay sa ganung sitwasyon, alam nila na yun ay ang Propeta sallallahu tumatanggap ng wahi mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng isang anghelo, pamagitan ng Jibril alayhi salam. Kaya sa paano paraan ibinibigay ng Allah ang kanyang wahi, ang kanyang revelasyon sa kanyang mga propeta at mga sugo. Kung titignan natin ang sitwasyon o yung history ng mga propeta at mga sugo, makikita natin na mayroong iba't ibang pamamaraan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbibigay ng kanyang revelasyon sa mga propeta at mga sugo. At ang pinaka-popular dito ay tatlo pamamaraan. Nabanggit sa Surah Ash-Shura, Surah na 42, ayat 51, sabi ng Allah, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. Hindi maaari sa tao na makipag-usap sa Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa pamamagitan ng wahi. O min wara'i hijab. Kung dili kaya kung hindi wahi na katulad ng pinag-usapan natin ngayon, ay merong tabi, merong harang. Merong harang. Hindi yung nakipag-usap sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nakita ang Allah. O yung sila rasulan, kung dili kaya magpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng sugo, ang tinutukoy dito na sugo, hindi tao, na siya magpaparating ng wahi doon sa tao. Nakatulad ni Jibril alayhi salam na pinapadala sa mga propeta o propeta na sallallahu alaihi wasallam at siya na nagdadala ng wahi. Fayuhi bi'idnihi ma yasha. At yung
sugo na pinadala ng Allah, siya ang magpapahayag sa ano man ang gusto ng Allah, ano man ang nais ng Allah na kanyang ipapahayag doon sa tao na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu aliyun hakim. Dahil katunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay kataas-taasan at pinaka-maalam. Okay, yun yung versikulo ng Banal na Quran na ipinakita doon yung tatlong klase ng pagbibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng wahi. Tatlong pamamaraan na kung paano binibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaalaman para sa sangkatauhan. Kaya kung titignan natin, yung unang pamamaraan ay ganito. Sabi ng mga napapaliwanag ng ulumul Quran, yung kaalaman patungo yung science of Quran, sabi nila, ang unang-unang pamamaraan, sabi niya, al-ilqa'u fi ru'in nabiyil muha ilay. Ibig sabihin, ang pagpaparating ng kaalaman doon sa puso ng propeta na pinili, na binibigyan ng kaalaman, ibig sabihin, direct sa kanyang puso. Allah. At yung kaalaman na yung diretso, tuwiran na dumarating sa kanyang puso, ay yung propeta na binibigyan ng kaalaman na yun, wala siyang pag-aalinlangan na ito ay itong bagay na ito na ipinarating sa kanyang puso ay galing sa Allah. Galing sa Allah. Wala siyang pag-aalinlangan. Nakatulad ng nabanggit sa Sahih Ibn Hibban ng ang nagpaliwanag si Prophet Muhammad SAW, sabi niya, ayon sa hadis na yun, sabi niya, inna ruhal qudsi nafatha fi ruhi. Sabi ng propeta sa kanyang hadis, sabi niya, katunayan ang ruhal quds, ang banal na ruh, sabihin, anghel, si Jibril a.s. nafatha fi ruhi. Siya ay nagparating ng mensahe o kaalaman sa aking puso. Ano yung kaalaman na kanya ipinarating? Sabi na, inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Yun ang kaalaman na ipinarating ni Jibril sa Propeta sallallahu na yung kaalaman na yun ay nasasaad doon, inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Ang anumang may buhay, sino mang tao, ay hindi maaaring mamatay hanggat hindi na nabuo ang kanyang kabuhayan. Sabi hanggat hindi na kaya lahat, dapat niya kainin, dapat niya inumin. At hanggat hindi natapos ang kanyang nakatakdang buhay. Fattakullah, kung gayon, sabi ni Jibril dun sa wahi. At sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, fattakullah wa ajmilu fil talab. Kung gayon, matakot kayo sa Allah at pagbutihin nyo ang inyong paghingi o paghiling o panalangin. Itong hadis, ang nagsaray ito si Abu Umama. At sabi ng isa sa mga eskola ng Islam, si Ibn al-Jawzi, sabi niya, maaring kabilang din sa ganitong wahi, sabi ganito pa wala ng wahi, itong nabanggit na ito na direct sa puso, direct sa puso ng propeta, maaring kasama rin ito, sabi niya, ang panaginip. Panaginip nino, kahit sinong tao, hindi panaginip ng mga propeta. Dahil ang panaginip ng mga propeta ay itunuturi na wahi. Allahu Akbar. Kaya, itong paliwanag ni Ibn al-Jawzi, isa sa mga scholar ng Islam, ay sabi niya, kabilang mo sa unang pamamaraan ng pagbibigay ng wahi sa mga propeta na direct sa kanilang mga puso, ay kasama nung sabi niya ang panaginip. Dahil ang panaginip ng mga propeta ay katotohanan na katulad ng panaginip ng Khalilur Rahman, ang kaibigan ng Ar-Rahman na si Ibrahim a.s. Dahil nung siya, pagkatapos siya managinip, kaagad na nais nang ipatupad ang kanyang panaginip. Na ano nakita sa panaginip? Na panaginipan niya na sinasakripisyo niya ang kanyang anak na si Ismail. Panaginip lang yun. Pero para sa mga propeta, yun ay katotohanan na bilang wahi. Kaya, nung nakita niya sa panaginip na
sinasakripisyo na kinakatay niya ang kanyang anak, ay nais niyang tuparin. Yun ay pagsubok ng Allah sa Ibrahim a.s. Pero dahil alam niya na yun ay wahi na galing sa Allah, kaagad na hindi siya nagdadalawang isip na ipatupad ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ano ang sinabi ng Allah patungkol kay Ibrahim a.s. at sa kanyang anak? Tingnan niyo kung gaano naging masunurin ang dalawang mag-ama na ito na propeta. Pareho silang propeta. Si Ibrahim a.s. si Ismail a.s. ay pareho propeta. Ano yung sinabi ng Allah patungkol dun sa dalawang tao na yun na napakahalagang kwento na naikwento sa atin ng Banal na Quran? Sabi ng Allah, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'i." Nung dumating na silang dalawa, dumating na sa punto na si Ismail ay kaya na niya magtrabaho. Ibig sabihin, nasa edad na. Kaya na niyang sumama sa kanyang ama upang gumawa ng anumang gawain. Qala ya bunay, sinabi ni Ibrahim a.s. "O aking anak, inni ara fil manami anni adbahuk." Sabi ni anak ko, nakita ko sa panaginip na isinasakripisyo kita o kinakatay kita. Fanzur madha tara. Sabi niya, ano sa palagay mo, ano sa tingin mo? Susunod tayo. Anong sabi ng kanyang masunurin na anak? Sabi niya, ya abati fa'al ma tu'mar. Tingnan mo, bigyan pa ng anak. Sabi niya, o aking ama, gawin mo yung pinagutos sa iyo. Satajiduni insha'Allahu minas sabirin. At makikita mo, matatagpuan mo ako, sabi niya, na ako ay maging kabilang sa mga magtitiis. Natitiisin ko ang papapatupad ng utos na ito. Allahu Akbar. Tinanggap niya. Sumakayon siya. Allahu Akbar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Nung sumuko na ang dalawa, si Ibrahim a.s. at ang kanyang anak na si Ismail, na susunod na nila, susundin na nila yung utos, kaagad, ibinaba ni Ibrahim na sumakayon si Ismail ang kanyang pisngi sa baba, sa kanyang ulo. Wanadaynahu ay ya Ibrahim. At kami naman sabi ng Allah ay nananawagan, O Ibrahim, kada saddaqta ru'ya, pinatupad mo na ang panaginip. So, kahit hindi pa nangyari, pero dahil sa nakita sa inyong dalawa na kayo susunod, natupad na yung panaginip. Inna kadhalika najzil muhsinin. At ganun namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginagantimpalaan ang mga mabubuti. Sabihin, sumunod sila kaagad. Yun ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dalawang mag-ama na yun, na mga pangunahin sa mga buting tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Ismail, saka si Ibrahim alayhi salam. Itong kwento na ito, mga kapatid, ay maraming beses na banggit sa Banal na Quran, pero itong binigkas natin, ina Surat As-Saffat, Surat 37, ayah 102 hanggang 105. At isang hadis naman na isinalaysay ni Bukhari sa Muslim patungkol din sa panaginip. Actually, babasag natin lumaya doon sa dulo ng paliwanag natin. Itong hadis na ito isinalaysay ni Aisha radhiyallahu anha. Anong sabi ni Aisha radhiyallahu anha? Sabi niya, "Inna awwala ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahy ar-ru'ya as-salihatu fil manam." Sabi niya, unang-unang revelasyon na inumpisa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa kay Aisha, sabi niya, ang unang-unang wahy sa propeta ay panaginip na nakakita siya ng mga mabubuting panaginip sa kanyang pagtulog. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh. Na sa tuwing siya ay managinip, nakikita na ito ng malinaw na parang umaga-umaga ang pangyari. Ibig sabihin, talagang makikita na propeta sa pangyari na napakalinaw. Okay. Yun yung unang pamaraan pa ng wahy, mga kapatid, ay dahil sa puso ng tao na pinili ng Allah bilang propeta. Na ito'y natin sabihin, mga kapatid, na misinterpret na maraming tao na narinig natin sila daw ay inspired by God. Astaghfirullah alazim. Sino ba sila? Diba? Ano katibayan nila? Okay. Pangalawang pamaraan ng wahy ay ang pakipag-usap ng Allah subhanahu wa ta'ala na merong harang, merong tabi. Nakatulad ng pakipag-usap ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa alayhis salam na nabanggit sa maraming parte ng Banal na Quran. Isa na dito, yung sinabi ng Allah, sabi ng Allah, "Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh." Nung dumating na kay Musa alayhis salam ang kasunduan na doon siya pakipag-usap sa Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon na yun, ay nakipag-usap
si Musa alayhi salam sa kanyang tagapagligtas Allah subhanahu wa ta'ala. Na yun ay nabanggit sa Suratul A'raf ay 143 at katulad sa pang-ayat sabi ng Allah, falamma ataha nudiya ya Musa. Nung dumating si Musa doon sa lugar ay narinig niya ang panawagan na nagsasabi, O Musa, inni ana rabbuk, katunayan ako ang iyong Rabb, nakapaglikha. Fakhla'na alayk, alisin mo yung dalawang pangyapa, dalawang tsinelas. Innaka bilwadi al-muqaddas tuwa, dahil ikaw ay nasa lambak na ibig sabihin lugar na banal. Wa nakhtartuk fastami' lima yuha, at pinili kita, sabi ng Allah, bilang propeta na kung kaya pakinggan mo ang aming pahayag sa iyo. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dhikri. Nakatunayan, ako ang Allah na walang napasabay kundi ako. Tingnan yung turo, napaka-direct, wala nang mahabang paikot-ikot, diretso. Innani ana Allah la ilaha illa ana. Allah. Direct. Sabi ng Allah, katunayan ako ang Allah na walang napasabay kundi ako. Fa'budni, sambahin mo ako. Wa aqimus salata li dhikri, at isagawa mo ang pagdarasan bilang sala upang bilang papuri at pag-aalaala sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito sa surat Taha, surah na 20, ayat na 11 hanggang 14. Kaya, sino naman ang iba pang nakipag-usap sa Allah subhanahu wa ta'ala? Actually, dalawang tao lang nakipag-usap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Una-una, si Musa alayhi salam dito sa lupa. Pangalawa, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saan? Sa taas. Sa taas ng 7 kalangitan nung siya ay nag-mi'raj. Okay. Yun yung pangalawang pamaraan ng Allah subhanahu wa ta'ala pagbigyan ng revelasyon ay pakipag-usap ng direct. Yung kanina una, direct na revelasyon sa puso ng tao na pinili, ito naman ay pakipag-usap ng direct mula sa Allah. Okay, ang pangatlo, ito ay sa pamagitan ng anghel. Katulad ng panggit natin kanina, na dito natin naintindihan natin ito dun sa sinabi ng Allah na sabi na, O yursila rasulan. Ang Allah ay papadala ng sugo. Ang sugo na papadala ng Allah ay anghel. Fayuhi bi'idnihi ma yasha. At itong sugo na ito ay ipapahayag na dun sa piniling tao ang anuman ang nais ng Allah na kanyang ipapahayag. Sabihin nyo, anghel na pinili ng Allah ay mapapahayag dun sa tao na pinili ng Allah bilang propeta sa anuman ang nais ng Allah na kanyang ipapahayag. Kaya kadalasan dito ay si Jibril. May mga pangyari na hindi si Jibril, pero bihira lang. Pagbihira nangyari na merong ibang anghel na bukod kay Jibril alayhi salam na nagpapahayag ng pahayagan mula sa Allah para sa mga propeta. Kaya itong pagdating ni Jibril alayhi salam, okay, para kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa paano paraan naman, ipinapahayag ni Jibril alayhi salam ang kapahayagan kay Prophet Muhammad. Ito ay para kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa paano paraan? Kung titignan natin ang pangyari ayon sa hadis na mga nabanggit, ay meron 3 pamaraan ang pagpapahayag ng Allah sa pamamagitan ni Jibril alayhi salam para kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-unang pamaraan ay makikita ng Propeta sallallahu alaihi wasallam si Jibril sa kanyang tunay na anyo. At tunay na anyo ni Jibril alaihi salam. Na kung paano siya nilikha ng Allah, ano ang kanyang itsura, ay nakita ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na yun mismo. At hindi ito nangyari sa Propeta sallallahu alaihi wasallam kundi dalawang pangyari lang. Dalawang pangyari na nakita ng Propeta sallallahu alaihi wasallam si Jibril sa kanyang tunay na anyo. Okay. Pangalawang pamaraan ay darating si Jibril na dala-dala niya ang kanyang wahi na natatanggap ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na ang dating sa Propeta sallallahu alaihi wasallam ay napakalakas ng tinig. Yung tinig na napakalakas na parang tunog ng ang tawag ng bell. Ano ba sa Tagalog? Kampana. Wala na ako sa ganung Tagalog. Okay. Ang balaga parang so may gano'n sa kalakasan pandinig ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Gano'n ang pangalawang pamaraan. At minsan, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nawawala siya sa kanyang sarili. Nawala siya sa
kanyang sarili, pero nakapagtataka. Hindi na mawala yung wahyi. Minsan tinanong yan sa Propeta Sallam, dahil sa natatakot siya na baka makalimutan yung wahyi, binibigas niya kagad na nagmamadali siya kasi mabilis nga eh. Anong sabi? Sabi na sa kanya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Huwag mo lang masyadong bigkasin ng mabilis upang inisip mo na baka mawala sa iyo, makalimutan mo yung wahyi. Dahil anong sabi ng Allah? Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. Sabi ng Allah, iipunin namin para sa iyo. Sabi, lahat ng revelasyon na ibibigay namin sa iyo, ay iipunin namin para sa iyo. At kami na rin ang bibigas nito para sa iyo. Huwag ka matakot. Yun ang sabi ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa isang wahyi. Okay, pangatlong pamaraan ng pagbibigay ng wahyi ni Jibril alayhis salam ay siya ay magiging anyo ng tao. May anyo ng tao. Yung una ay tunay ng anyo, pangalawa ay direct na napakalakas ang tunog na parang bell. Pangatlo ay mapapakita si Jibril sa anyo ng tao. Yun ang pinakamadali sa lahat. Ayon sa Propeta sallallahu, yun ang pinakamagaan at pinakamadali ang wahyi na si Jibril alayhis salam ay mukhang tao. Katulad nung tinatawag na, siguro narinig niyo yung hadis na tinatawag na hadith Jibril. Yung hadith Jibril na yun, ay nandoon ng 4 na bagay. Kahit napapadali tayo, sino nakakaalam kung niluloob ng 4 na bagay na sa hadith Jibril? Alam niyo? May nakakaalam ba? Una-una? Tinasama ka agad. Okay, walang problema. Okay lang. Okay, pangalawa? Okay. Pangatlo? Actually, Islam, Iman, Ihsan. Tatlo. Anong pang-apat? Ha? Ano yung pang-apat? Kalimutan yun. Ang pang-apat, mga kapatid, ang mga palatandaan bago ng daigdig. Ashrat as-sa'a. Ay, mga palatandaan bago ng daigdig. Hindi lahat, pero meron doon ilang palatandaan na mga minor sign na bagay ito sa hadis. Yun yung niluloob ng hadis na tinatawag na hadis Jibril, na nagpakita si Jibril na anyo ng tao. Siya nakita na anyo ng tao. Okay. Yun yung pamaraan ng pagbibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng wahyi sa pamagitan ng Jibril alayhis salam kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakatulad sinabi natin na ito ay yung pinakahuli ng pinakamadali sa lahat. Okay. Paano mag-umpisa ang wahyi sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pinaka-umpisa ng wahyi sa kanya, paano nangyari? Nagkwento nito, hadis na ito na nasa Bukhari, ay si Aisha radhiyallahu anha. Babasahin natin yung hadith para marinig natin kung paano ito naliwanag ni Aisha at unang-unang pagdating ng wahyi sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. An Aisha radhiyallahu anha, ummul mu'minin. Isinalaysay ni Aisha radhiyallahu anha, anong sabi niya? Qalat, sabi niya, awwal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fil nawm. Sabi ng unang-unang pinakaumpisa ng revelasyon o kapahayagan kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa pamamagitan ng mabuting panaginip na nakita niya sa kanyang pagtulog. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh. At sa tuwing panaginip ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakikita niya ang pangyari na napakaliwanag. Kumbaga, para sabi niya, napakaliwanag ng pinakamaliwanag sa umaga. Thumma hubbiba ilayhi al-khala. Pagkatapos managinip ng propeta ng maraming beses, kung di ako nakakamali ayon sa hadith, ito ay umabot ng kalahating taon, 6 na buwan, na nananaginip ang propeta ng salat. Thumma hubbiba ilayhi al-khala. Pagkatapos ay nagustuhan niya na mag-isa. Sabihin, magdarasal na mag-isa. Wa kana yakhlu bi ghar Hira. Siya ay nagdarasal na mag-isa sa kuweba ng Hira sa Makkah. Fayatahandathu fihi al-layali dawat al-adad. At siya ay maratili doon na nag-isa ng maraming gabi.
maring isang linggo, more or less. Ha? Mahaba na yun eh. Sabihin, lalayo sa kanyang pamilya na nag-iisa na nagdarasal sa loob ng kuweba ng Garo Hira. Kabla ay yanziya ila ahli pagkatapos sabihin tatagay sa bago siya uwi sa kanyang pamilya. Watasawadu lidhalik at nagdadala siya ng baon. Sabihin, nagdadala siya pagkain. Sumayarju ila Khadija fayatasawadu limithliha. Pagkatapos, kapag naubusan siya ng baon, babalik siya sa kanyang asawa na si Khadija at kukuha siya ng panibago baon. Pagkain. Hatta ja'ahul haq. Hanggat tumating sa kanyang katotohanan. Ang katotohanan dito na tinutukoy, sabi ng mga eskolar, una-una, si Jibril. Pangalawa, wahi. Pero ang pinaka-karamihan sa mga eskolar, sabi ng tinutukoy dito na katotohanan, ang wahi. Hatta ja'ahul haq, wa huwa fi ghari Hira. Dumating sa kanyang katotohanan, habang siya ay nasa kuweba ng Hira. Faja'ahul malak, dumating sa kanya ang anghel. Faqala, sabi ng anghel, Iqra, basahin mo, bigkasin mo. Qala ma ana biqari, sabi niya, hindi ako marunong magbasa. Qala fa'akhadani faqabtani hatta balagha minni al-jahl. Sabi niya, niyapos ako ng anghel at niyapos niya ako ng mahigpit hanggat nahirapan akong umiyak. Thumma arsalani, pagkatapos binitiwan niya ako. Faqala iqra, sabi niya, basahin ko sa pangalawang pagkakataon. Qultu ma ana biqari, sinabi ko sa kanya, hindi ako marunong magbasa. Fa'akhadani faqabtani thaniya. Sabi niya, niyapos niya ako ulit sa pangalawang pagkakataon hatta balagha minni al-jahl. Hanggat nahirapan ako huminga. Thumma arsalani, pagkatapos binitiwan niya ako. Faqala iqra, sabi niya sa akin, magbasa ka o bigkasin mo. Faqultu ma ana biqari. At ang sagot ko sa kanya, hindi ako marunong magbigkas o magbasa. Yun ang pangatlong pagkakataon. Fa'akhadani faqabtani thalitha. Sabi niya, niyapos niya ako ulit sa pangatlong pagkakataon. Thumma arsalani, pagkatapos binitiwan niya ako. Pagkatapos sabi niya, binitiwan niya ako. Faqala iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ibig sabihin, si Jibril na nagbigkas, sabi niya, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram ila akhir 5 ayat. Sabi niya, nung hindi nga na lang marunong magbasa kompleto, sabi niya, bigkasin mo sa pangalan ng iyong tagapaglikha, Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan siya lumikha ng tao at nilikha niya ang tao mula sa alabok o mula sa alak. Sabihin yung unang similya. Iqra wa rabbukal akram, hanggat katapusan nung 5 ayat na unang ayat ng suratul Alaq. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fu'adahu. Siya umuwi, nadala-dala niya yung bilasin na sa kanyang sabihin sa ulado niya, na natatakot siya. Baga nanginginig ang kanyang puso. Fadakhala ala Khadija bint Khuwailid, at siya ay pumasok sa Khadija bint Khuwailid. Pumasok siya sa kanyang asawa na si Khadija bint Khuwailid radhiyallahu anha. Faqal, sabi ng propeta, zammiluni. Sabi niya, talukbuhan ninyo ako. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Tinalukbuhan nila hanggat nawala yung kanyang takot. Faqala li Khadija wa akhbara al-khabar. Sabi na kay Khadija pagkatapos ay ikwento ang kwento ng pangyari na yaon. Anong sabi niya? Sabi niya, laqad khashitu ala nafsi. Sabi na, natakot ako na baka may masamang nangyari sa aking sarili. Faqalat Khadija, sabi ni Khadija, kalla wallahi. Sabi niya, hindi ka dapat matakot, sumusumpa ako sa Allah. Ma yukhzika Allah abadan. Hindi ka maaaring ipahamak ng Allah kailanman. Innaka la tasilur rahim. Dahil sabi na, itong ugali ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, innaka la tasilur rahim. Dahil sabi na, ikaw ay patibay mo ang ugnayan ng mga kamag-anak mo. So, pinagpapatibay ka ng ugnayan sa mga kamag-anak mo. Wa tahmilul kal. At tinutulungan mo ang mga tao na kung saan wala silang matatakbo kundi ikaw lang. Wa taksibul ma'dum. At binibigyan mo ang mga tao na lumalapit sa iyo. Sabihin, yung lahat ng mga nangailangan ay tinutulungan mo sa abot ng mga kaya.
wa taqrid dayf. Inaalagaan mo at pinapatuloy mo ang bisita. Wa tu'inu ala nawaib al-haq. At ikaw ay tumutulong sa lahat ng mga mabuting bagay na dapat mong tulungan. Fantalaqat bihi Khadija, pagkatapos kinuha si Khadija, dinala niya sa isang tao hanggat siya nakarating sa kay Waraka ibn Nawfal, ibn Asad, ibn Abdul Uzza, ibn Ammi Khadija. Hanggang sila nakarating kay Waraka, na anak ni Nawfal, na anak ng tiyuhin ni Khadija. Wakala mra'an tanassara fil jahiliya. Si Waraka ay isa sa mga taga-Makkah na pumasok ng relihiyon ni Isa a.s. Wakala yaktubu al-kitab al-Ibrani fayaktubu min al-Injil bil-Ibraniyati ma sha Allah yaktub. Siya ay natutong sumulat sa wikang Hebrew at isinusulat niya, kinokopya niya yung Injil na kung ano ang kaya niya ikopya, kinokopya niya dahil marunong siya sumulat ng Hebrew. Wakala shaykhan kabiran, siya ay matanda na, kad'ami, hindi na nakakita. Faqalat daw Khadija, sabi sa kanila Khadija, sabi na kay Waraka, sa anak ng kanyang tiyuhin, Yabna Am, o anak ng aking tiyuhin, Isma' min ibn akhi, pakinggan mo ang anak ng kapatid mo. Faqala lahu Waraka, sabi sa kanila Waraka, sabi niya sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yabna akhi, o anak ng aking kapatid, Mada tara, bakit ano ba ang nakikita mo? Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a, at ikinento ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kwento nung nangyari sa kanila nakita. Faqala lahu Waraka, sabi sa kanila ni Waraka, sabi ni Waraka sa propeta, Hada an-namus alladhi nazzala Allah ala Musa. Sabi niya, ganit din yung klase ng nilikha ng Allah na anghel na dumating kay Musa alayhi salam. Ya laytani fiha kid'an. Sabi niya, sana pagdating ng panahon na ito ay malakas pa ako. Laytani akunu hayyan. Sabi niya, sana ay buhay pa ako. Id yukhrija qawmo, pagdating ng araw na pagtatabuyan ka ng iyong sambayanan. Oh, mashallah. Talagang alam niya yung mangyayari. Faqala sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, awal mukhrijiyahum, sabi, ito mga taga-Makkah, itataboy nila ako. Paano mangyari? Mahal nila ako, pagkatapos itataboy nila ako. Qala na'am, sabi ni Waraka, o sila magtataboy sa iyo. Lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Sabi na walang sino man na tao na nagkaroon ng katulad ng nangyari sa iyo ngayon, kundi lahat sila ay kinakalaban ng kanilang sambayanan. Alam ni Waraka ang nangyari. Siyempre, alam meron siyang background sa religion. At sabi ni Waraka, wa yudrikuni yawm. Kapag lumating ang araw na ikaw ay magpapahayag, ibig sabihin, ipaparating mo minsan. Ansuruka nasran mu'azzara. Tutulungan kita ng tunay na pagtulong. Thumma lam yanshab Waraka an tuwfi wa fatara al-wahy. At hindi nagtagal, namatay si Waraka at natigil pansamantalaan wahy. Yun yung unang-unang pagdating ng revelasyon sa Propeta Rasulullah na nasa Sahih Bukhari. Pagkatapos nun, ay tuloy-tuloy na ang pagdating ng wahy sa Propeta Rasulullah hanggat natiyak na sa kanyang sarili na siya yung propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang, ang pagdating ng revelasyon sa Propeta Rasulullah ay hindi katulad ng mga naunang revelasyon, mga naunang wahy sa mga naunang mga tao, mga naunang mga propeta, kundi sa kanya ay pakonti-konti. Depende sa kung ano pangailangan ng mga tao sa panahon na yun. Depende sa sitwasyon. At nagtagal ito na 23 taon. Kasi pakonti-konti ang pagbaba ng banal na Quran hanggat ito'y nabuo sa loob na 23 taon, 23 years. At ang Propeta Rasulullah, pumili siya ng kanyang mga tagasulat. Alam natin ang Propeta Rasulullah, hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat. Na kung kaya, pumili siya ng kanyang mga tagasulat na isa sa mga pangunahin na kanyang napili ay yung 4 mismo na khalifa ay marunong sumulat. 4 na khalifa, si Abu Bakar, si Omar, si Uthman, at saka si Ali, lahat sila marunong sumulat. Kasama si Zayd ibn Thabit, si Ubay ibn Ka'ab ng mga taga-Madina, kasama si Az-Zubair ibn al-Awwam na asawa ng kanyang tiyahin, kasama si Muawiyah na anak ni Abu Sufyan, at iba pa na umabot ang bilang nila na lumagpas ng mahigit 20
katao ang tagasulat ng Banal na Quran. Abay, 20 tao tagasulat ng Propeta Sallam, o maaaring higit pa, maaaring lalagpas pa ng 30 katao. Okay. Dahil kung mga kapatid, merong isang kaalaman na dapat natin maintindihan na ito pinakahuling dito sa paliwanag natin, paano nabuo ang Quran? Kung ganun pala ang pamaraan ng Propeta Sallam, o pamaraan ng Allah sa Propeta Sallam, na pakonti-konti, paano nabuo? Okay. Sa pagbuo ng Quran, mga kapatid, ay tinatawag na thalath marahil. 3 pangyari na magkakasunod-sunod. Unang-una, pagkabuo nito sa panahon ng Propeta. Pangalawa, pagkabuo nito sa isang mushaf sa panahon ni Abu Bakar. Pangatlo, pagkopya ng ilang mushaf, ilang libro na pinagkopya sa panahon naman ni Uthman. Yun yung 3 pangyari na kung paano nabuo pa ng Quran. Okay, ang paliwanag dito. Katulad sinabi natin, mga kapatid, ang Propeta Sallam ay meron siyang mga tagasulat na maraming mga sahaba. Ibig sabihin, nakasulat ang Banal na Quran ng maraming mga sahaba at paano paraan ang kanilang pagsulat at saan may sinusulat. Ha? Ang tawag dito sa mga sahabang ito na napili, na may mga taga-Makkah, may mga taga-Madina, ang tawag sa kanila sila yung mga kutab al-wahi, tagasulat ng revelasyon. Nakatulad sinabi natin, nasa pagitan ng 20 hanggang 30 katao ang bilang nila. Pakinggan natin yung paliwanag ng dalawa sa kanila, dalawa dun sa kilalang tagasulat, para malaman natin paano sila nagsulat. Unang-una, yung pinakapangunahin sa lahat ng tagasulat na taga-Madina, si Zayd ibn Thabit, radhiyallahu anhu. Anong sabi niya? Sabi ni Zayd. Sabi niya, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya noon, kasama namin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nu'alliful Qur'an min ar-riqa. Sabi niya, iniipon namin ang Quran mula sa iba't ibang, ang riqa ay dalawang kahulugan, sabi ng mga nagpapaliwanag ng ulumul Quran. Sabi niya, unang-una, ang riqa ay balat ng hayop, balat ng tupa, halimbawa, o papel. Ha? Meron na rin nakakarating na papel, no? Kasi may papel na nung panahon na, kaso lang, hindi lang ganun kadali. Una-una sabi niya, binarriqa, sabi ni Zayd, ay najimahu li tartibil ayat. Sabi niya, iniipon namin dahil pinagpadugtong-dugtong namin yung iba't ibang ayat. Kasi, katulad sinabi natin, mga kapatid, yung pagbaba ng Quran ay pakonti-konti sa iba't ibang sitwasyon. Ibig sabihin nun, hindi magkakasunod-sunod, hindi in order. Hindi. Katulad na nakita natin, ang Fatiha, sa Makkah ay pinahayag, pero ang Baqarah, saan ay pinahayag? Sa Madina. Ibig sabihin, ang doon sa unang kumpisa ng Quran ay pinahayag na sa Madina, hindi sa Makkah. Pangalawang kwento ay kwento ni Uthman. Sabi ni Uthman, siya sa pagkakasunod si Uthman, pangatlong khalifa. Sabi niya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza nazala alayhi shay yad'u ba'da man kana yaktub fayaqul. Katunayan, sabi ni Uthman, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kapag merong ipinahayag sa kanya na anuman na versikulo ng Quran, ay tatawagin niya ang sino man sa kanyang mga tagasulat at kanyang sasabihin, daw hadhihi al-aya fi surah allati yudhkaru fiha kada wa kada. Sabi ng propeta, ilagay niyo ang versikulong ito o surang ito sa pagitan ng ganitong sura o sa pagitan ng ganitong verse na pagitan ganito sa ganitong lugar. Ibig sabihin, sinasabi ng propeta kung saan ilalagay yung sura o saan ilalagay yung ayat. Ganun ang pamaraan ng pag-ipon ng dalawa na yun o yung iba pa sa mga sahaba sa Quran. Actually, nabanggit sa ibang hadis na yun nga ang pinagsusulatan nila. Majority yung riqa kasi yun ang pinakamadali. Kung hindi balat ng tupa, ay papel na kung ano meron noon. Kasama rin doon ng bato. Pinagsusulatan yung bato na malapad na bato o buto. Sabihin yung dito sa balikat ng hayop na medyo malapad, doon sinusulatan nila yun ng wahidin. At saka mga dahon na ibig sabihin yung mga malapad na dahon na pwede nilang sulatan. Okay. Karamihan sa mga tagasulat ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng wahi ay
Sa bawat isulat nila, tingnan niyo pamaraan, sa bawat isulat nila na wahi, ay ibibigay na sa propeta yung nakasulat. Ibig sabihin, bawat isulat ibibigay sa propeta, ibig sabihin, naipon sa propeta na salat, yung kanilang isinusulat, naipon. Kaya, meron sa kanila, o karamihan sa kanila, isusulat niya ng dalawang pagsulat. Magsulat siya para sa kanyang sarili at magsulat siya para sa propeta. Meron silang iwanan sa propeta at meron siya para sa kanyang sarili. Ganun ang kanilang pamaraan. Kaya, ang sigurado na hindi nangyari nung pag-ipon ng Quran sa panahon na yun, panahon ng Propeta Sallam, ay hindi naipon ng isang aklat. Hindi na sigurado hindi nangyari. Naipon na nakasulat na sa Propeta Sallam, pero hindi na po na isang aklat. Kasi hindi papel lahat eh. May nakahalo na hindi papel. Although na mas ayon sa paliwanag ng mga paliwanag, mas majority na pinagsulatan ay reka, balat, o di kaya papel. Pero meron nakahalo na hindi papel. Kaya, anong paliwanag ng Zayd ibn Thabit? Sabi ng pinagsusulatan namin ay reka, aktaf, likhaf, at saka iba pa. Katulad ng pagkito kanina, yung papel o balat, o di kaya yung mga dahon, o di kaya yung malapad na galing sa buto ng hayop, katulad sa likod, o di kaya ay mga dahon, ayon sa paliwanag ni Zayd. At yung mga tagasulat na yun, isa ito sa mga dapat natin malaman mga kapatid, yung mga tagasulat na yun ay alam nila, lalo na si Zayd. Si Zayd kasi ang pinakapangunahin sa lahat. Yun ang pinakakalikit na propeta doon sa bagay na yun, yung pagsulat ng Quran. Alam nila kung paano ang arrangement ng ayat. Ano yun ang una, ano yung pangalawa. Alam nila yun. Kasi itinuturo sa at sa kasulatan ng Quran. Kasi alam nila yung arrangement ng surah. Alam nila. Kasi sinasabi ng propeta sa kanila. Pero ang tanong, bakit hindi nabuo ang Quran na katulad ng pagkabuo sa panahon ni Abu Bakar? Ang pakita na naman ng pagbuo, actually yung pagbuo sa panahon ni Abu Bakar ay taon na ika-12 ng Hijrah. Ika-12 ng Hijrah, ibig sabihin, may isang taon pa lang ang pagkamatay ng propeta, wala pang 2 taon, ay nabuo na sa panahon ni Abu Bakar. Ano ang mga dahilan? Maraming dahilan kung bakit hindi nabuo ang Quran. Unang-unang dahilan, mga kapatid, dahil saan, katulad ng pagkita natin kanina, ang pagbaba ng revelasyon sa Propeta ng Salam ay hindi in order, kundi depende sa pangangailangan at depende sa sitwasyon. Katulad ng kapag may nagtanong sa Propeta ng Salam, sasagutin na kapag may nangyaring ganito, ano ang solusyon? Bababa yung revelation mula sa Allah. Kaya, dahil doon, kung sakaling binuulan nila kagad, minsan, may mga nakasingit na aya o ilang aya na isisingit sa isang sura sa gitna, paano may singit kung nakasulat na? Hindi ganun kadali yung pagsusulatan. Meron pa nga nakasingit, hindi ako nakasulat ng An'am na dalawang ghayr o ridbar, tatlong word na nakasingit, yung salitang ghayr o ridbar, yun yung tatlong word na nakasingit sa gitna ng aya. Isang aya, isiningit doon sa isang aya. Yung tatlong word na lang yun. Na ibig sabihin yung tatlong word, ibinaba, minsan lang. Ibig sabihin yun lang. Kabahagi ng aya, hindi kabuuan ng aya na ipinahayag. Nangyari yun. Wow. Kaya, katulad sinabi natin mga kapatid, unang-unang dahilan ay dahil nga sa ang pagbaba ng Quran ay hindi ayon sa kung paano magkakasunod-sunod ng sura, ganun din ang aya, na kung kaya, hindi basta-basta mag-ipon sa dahil sa ganung sitwasyon. Hindi katulad ngayon, meron tayong computer, sisingit mo lang doon sa nakaprograma sa computer mo, dadagdagan mo, buwasan mo, napakadali. Hindi ganun ang sitwasyon. Kaya, hindi ganun kadali na maipon. Hindi katulad ng mga naunang mga propeta na ibinigay sa kanilang aklat, buo. Katulad ng ibinigay kay Isa sa mga aklat, isang aklat. Hindi na pakonti-konti. Okay. Pangalawang dahilan na napakahalagang dahilan din. Dahil meron tinatawag sa
ilmu tafsir, sa science ng tafsir, na meron tinatawag na an-nasikh wal mansukh. Ibig sabihin ng nasikh, yung aya, yung verse na ibinaba na napawala nilang visa yung nauna. Al-mansukh, yung aya na pinahayag na una na napawala ng visa dahil doon sa huling aya. Ito ang nasikh wal mansukh. Ay yung nasikh al mansukh ay dalawa o maraming pangyari o maraming bagay. Merong tinatawag na mansukh at tilawa wal hukm. Ibig sabihin ay hindi na, kung ba inaalis na, totally inaalis na, at ganun din ang kanyang ibig sabihin yung katuruan na nilalaman ng ayan na yun ay inalis na. Kaya ibig sabihin yung katuruan, aalisin talaga. Pero meron tinatawag na mansukh al hukm ghair at tilawa. Ibig sabihin, inalisan ng saysay ang kaalaman o yung batas na niloob noon, pero yung pagbasa ay binabasa pa rin siya, nandun pa rin sa Quran. Kaya isa yun sa mga pangyari na nangyari sa banal na Quran. Anong dahilan mga kapatid, bakit merong meron? Na ibig sabihin, unang-una alam natin sa batas, lalo na kung paano natin susundin ang pamuhay dito sa ibabaw ng lupa, yung kapahayagan na mula sa Allah na ibinigay sa mga propeta, meron makakaiba. So, hindi lahat ay makakapareho. Katulad isa lang, katulad bagit natin, isa sa mga halimbawa, yung pagsasala. Sa panahon ni Moses, halimbawa, hindi pwede magsala kung hindi sa masjid. Hindi pwede magsala kung saan-saan. Samantalang panahon natin ngayon, pwede na. Kaya ang punto doon, bakit gano'n ang sitwasyon, ay dahil sa ang banal na Quran, mga kapatid, ay huli na. Wala nang darating na agad. Kaya, ibig sabihin nun, talagang binuhulan ng Allah dito ang lahat ng pangangailangan natin. Kaya, ibig sabihin, gano'n ang pamaraan ng pagpapahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, meron tinatawag na nasikh at saka meron tinatawag na mansukh. Ibig sabihin ng mansukh, yung nawala ng saysay. Ibig sabihin, hindi na. At meron natitira dito sa banal na Quran na sabihin na wala ng saysay. Yung hukum ay wala na pero binibigkas pa rin. Ha? Binibigkas pa rin. Dahil hindi inalis sa banal na Quran yung aya na yun. Katulad ng nawala ang hukum niya at pati na rin yung aya na yun ay inalis na rin. Yung nabanggit ni Aisha sa hadith, sabi niya, unang-unang aya na inutos, o sabihin itunuro sa Propeta Sallam patungkol sa pagiging, doon sa pagpapasuso ng bata, ay sabi niya, Ashur Rada'at, 10 beses na pagsuso ng bata, maging kapatid niya yung anak nung sinusuwan niya, maging kapatid niya, at maging magulang niya yung mag-asawa. Samantalang, ang muling batas ay 5 na lang, hindi 10. Okay mga kapatid, yun yung mahalagang dahilan kung bakit hindi nabuo kaagad ang Quran ng ganun. Dahil sa meron mga pangyari na hindi maaaring mangyari, hindi maaaring mabuo ang Quran dahil sa mga pangyari na yun. Pero ang pinakamahalaga, para makakatiyak na ang Quran ay buo, although na sa ularo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at marami nakasaulo sa kanyang mga sahaba. Pero ang ginagawa, bilang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Jibril alayhi salam, dumarating bukod dun sa kanyang pagbabalang revelasyon, meron tinatawag na ardatul wahy. Ibig sabihin, binibigas ni Jibril o binibigas ng propeta si Jibril, ang banal na Quran ay pinahayag tuwing Ramadan. Tuwing Ramadan ay binibigas, binabasa ni Jibril ang anong na ipahayag o isa sa ulo ng propeta sa harap ni Jibril ano man na ipahayag minsan sa isang taon sa buwan ng Ramadan. Subalit, ang huling Ramadan sa buhay ng propeta sallam ay 2 beses dumating si Jibril upang basahin ng dalawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng revelasyon na ibinigay sa propeta. Para sigurado na walang pagbabago. At
ang katangian ni Zayd ibn Thabit na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Bukod tangi sa lahat ng sahaba na nabasa niya o naiparinig sa kanya ng Propeta Sallam ang huling pagbibigay o pagbigkas ni Jibril alayhis salam sa kabuuan ng Quran pagkatapos ng huling Ramadan. Pagkatapos ng huling Ramadan, ay nasabi ng Propeta kay Zayd, nasabi niya, Zayd, halika at pakinggan mo yung kabuuan ng Quran na binasa ni Jibril sa akin sa kanyang huling pagpunta nitong Ramadan. Kaya, yun ang naging dahilan kung bakit doon sa mga pangyayari na yun, makita natin na palagi na mabanggit ang pangalan ni Zayd ibn Thabit. Sa panahon ni Abu Bakar, si Zayd ibn Thabit pa rin ang nandoon. Sa panahon ni Uthman, si Zayd ibn Thabit pa rin ang nandoon. Hindi sinawala. Kaya, kumbaga, siya ang pinakamagaling na tagasulat at pinili na propeta na tagasulat mula sa buhay ng propeta hanggang sa panahon ni Uthman. Okay. Kaya, yun ang katangian ni Zayd. Okay. Pangalawang pangyayari, inshallah ay maabot natin ng salat. Pangalawang pangyayari, ang pag-ipon ng Quran na ginawang isang mushaf sa panahon ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okay. Pagka matay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ano nangyari? Alam natin pagkamatay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay mayroon sa mga Arab na nagmurtad, ibig sabihin tumalikod sa Islam o tumalikod sa ilan sa mga kautusan sa Islam na katulad ng zakat, lalo-lalo ang tinatawag ng mga ahlul yamama. Kaya nagpadala si Abu Bakar ng mga sundalo upang kumbaga kalabanin ng mga taong ito, kasi una-una talagang ipinahayag nila, sabi nila kami, hindi na kami magbibigay ng zakat dahil wala na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam natatanggap ng zakat, kaya para sa amin, hindi na obligado ng zakat. Okay, binigyan sila ng warning, hindi sila sumunod, kaya kailangan gera. Kasi masisira nila ang Islam kapag hindi natigil yung ganung pangyari, masisira ang Islam eh. Kaya kailangan talaga na maging malakas ang ng utos ng pinuno ay panahon ni Abu Bakar yun. Kaya nag-utos si Abu Bakar ng mga sundalo, na karamihan sa mga sundalo ito ay mga sahaba upang makipaglaban sa mga murtadin. At karamihan din doon sa mga napasama doon sa mga sundalo ng Islam na pinadala ni Abu Bakar ay mga nakasolo ng Quran. At maraming namatay sa kanila. Doon sa mga nakasolo ng Quran, maraming namatay na po. Kaya meron sa mga sahaba, lalo si Umar ibn Khattab, na nakapag-isip na sabi na kung sakaling tuloy-tuloy ang ganitong pangyayari, ay baka maraming mamatay doon sa mga nakasolo ng Quran, ay kailangan natin ipulin ang Quran, kumbaga pagsama-sama sa isang aklat. Okay. Kaya, ano yung kwento sa pangyayari ito? Ang mismo nagsaray sa Zayd ibn Thabit. Ano ang saray sa Zayd ibn Thabit sa pangyayari ito? Sabi ni Zayd, arsala ilayya Abu Bakar maqtal al-Yamama. Sabi niya, nagpadala ng sugo sa akin si Abu Bakar na pinatawag niya ako sa panahon na maraming namatay sa Yamama, labanan sa Yamama. Faida Umar ibn al-Khattab indahu. Sabi niya, nung ako'y dumating doon sa kay Abu Bakar, si Abu Bakar ng khalifa ng panahon na yun, ay nandoon si Umar ibn al-Khattab. Kala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ayon sa pagkasabi ni Zayd, sinabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, inna Umar atani faqal. Katunayan si Umar ay dumating sa akin at kanyang sinabi. Anong sabi ni Umar kay Abu Bakar? Sabi niya, innal qatla qad istaharra yawm al-yamama biqurra'il Qur'an. Sabi niya, ang katunayan ay maraming namatay sa labanan sa Yamama doon sa mga tagapagbigkas o nakasolo ng Quran. Wa inni akhsha, ano sa salita dito si Umar ibn Khattab? Sabi niya, wa inni akhsha ay yastahirra al-qatlu bil qurra'i bil mawatin. Sabi niya, natatakot ako na baka mas marami pang mamamatay sa mga nakasolo ng Quran sa iba't ibang labanan. Fayadhabu kathirun min al-Quran, naku kaya mawala yung karamihan sa Quran na nasa ulo ng mga tao. Wa inni ara, sabi ni Umar, ako sabi na sa katunayan, nakikita ko ang ta'mura bi jam'il Quran, na ipagutos mo, siyempre siya pinuno, si Abu Bakar, ipagutos mo na
buuin o ipunin ang Quran sa isang aklat. Qultu li Umar, sabi ni Abu Bakar, ang sabi ko kay Umar, kayfa taf'alu shay'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya kay Umar, Umar, sabi ni Abu Bakar, paano mo gagawin ang isang bagay na hindi ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Umar, sabi ni Umar, wallahi khair. Sabi niya, sumusumpa ako sa Allah, o Abu Bakar, itong nakikita ko ay mabuti. Falam yazal Umaru yuraji'uni. Ang nagsasalita din si Abu Bakar. Sabi niya, falam yazal Umaru yuraji'uni hatta syarah Allah sadri lidhalik. Sabi niya, patuloy na pinapalwa pa ko at kinakausap ako ni Umar sa bagay na ito hanggat binuksan ng Allah ang aking puso, ang aking dibdib sa kanyang nakikita, sa kanyang idea. Wa ra'aytu fi dhalika alladhi ra'a Umar o ra'i Umar. Sabi niya, nakita ko at na kumbinsi ako sa pananaw o paniniwala na nakikita ni Umar. Kala Zaid, sabi ni Zaid. Kala Abu Bakar, sabi ni Abu Bakar kay Zaid, innaka rajulun syabun aqilun la natahimuk. Katunayan, sabi niya, ikaw isang tao na syab, sabihin, bata ka pa. Aqilun, matalino. La natahimuk, at kailanman ay wala kami na ipagbintang sa iyo na ikaw ay gumagawa ng masama. Sabihin, mabuti kang tao, sabihin. Waqad kunta taktubul wahya li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ikaw ang kauna-unahan sa tagasulat ng wahy para sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam noon. Fatatabba al-Quran fa-ajmi'hu. Sabi na kung gayon, ay hanapin mo kung sino ang nakasulat pa ng Quran at nakasaul ng Quran at pagsama-samahin ng lahat. At yun ang dapat natin gawin. Anong sabi ni Zayd? Sabi ni Zayd, fa wallahi law kallafuni naqla jabalin min al-jibali ma kana athqalu alayya mimma amarani bihi min jam' al-Quran. Sumusunta ako sa Allah, sabi ni Zayd, kung sakali lang na ang kanilang ipinabuto sa akin ay ilipat kong isa sa mga kabundukan sa ibang lugar, ay maaaring hindi mangyari na mas mabigat yung bundok kaysa ipinabuto sila sa akin ngayon na ipunin ko ang Quran. Kulto, at sabi ni Zayd, kayfa taf'aluna shay'an lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Paano gagawin isang bagay na hindi nagawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, sabi ni Abu Bakar, wallahi wallahi khair. Sabi niya, itong bagay nito, Zayd, ay mabuti. Falam yazal Abu Bakar yuraji'uni, sabi ni Zayd. At patuloy na kinukumbinsi ako ni Abu Bakar hatta syarah Allah sadri lilladhi syarah Allah sadra Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Hanggat sabi niya, binuksan ng Allah ang aking dibdib, ang aking puso, na katulad ng nangyari na pagbukas ng Allah ng puso ni Abu Bakar at saka si Umar radhiyallahu anhuma. Ibig sabihin, nakumpinsi siya. Fatataba'atul Quran ajma'ahu min al-usb. Sabi niya, hinanap ko ang Quran at iniipon ko mula sa usb. Usb, ito yung dahon. Walikhaf, ganun din yung likhaf. Ang likhaf ay yung buto. Wasudurul rijal, at sa mga puso ng mga tao, sa mga dibdib ng mga tao, sabihin mga naisuro ng mga tao. Hatta wajadtu akhir surat at-Tauba, hanggang sabi niya, nakita ko ang pinakadulo ng surat at-Tauba, ma'a Abi Khuzaimah al-Ansari. Ibig sabihin, bukod sa nakasulat na hawak ni Zayd, at saka yung nakasulat na naipon sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, wala akong nakitang ibang nakasulat sa ibang tao, bukod dun sa dalawa na nasa akin at saka nasa propeta nung buhay pa siya. Dun sa dulo ng surat at-Tauba, maliban sa nakasulat na nasa Abu Khuzaimah al-Ansari. Lam ajidha ma ahadin ghayrahu, at wala akong nakita na nakapagsulat maliban sa kanya. Siyempre, maliban kay Zayd, meron siya. Ano yung ayat? Yung sinabi ng Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum ila akhir al-ayat. Sinabi ng Allah, katunayan dumating sa inyo ang sugo na mula sa inyong mga sarili na isang mataas na uri ng tao na mula sa inyo. Ito yung sulat Tawbah, surat Bara'a. Fakalat as-suhuf, ayon sa kwento ni Zayd. At sabi na yun, naisulat namin na yun nung nabuo na
ay nandun sa kay Abu Bakar hatta tawaffahu Allah, hanggat siya namatay. Thumma Umar hayatahu, at ganun din sa kabuuan ng buhay ni Umar ay nasa kay Umar. Thumma inna Hafsa bintu Umar radhiyallahu anha, pagkatapos na namatay si Umar ay ni Hafsa. Okay. Paano paraan ni Zaid sa pagsulat nito o pag-ipon ng Quran na ito? Alam natin, katulad sinabi natin na si Zaid ay bukod sa saulado niya ang Quran, ay nakasulat din sa kanya kumpleto. Kaya bukod sa saulado niya, nakasulat sa kanya, nandun sa kanyang Quran na nakasulat na kumpleto. Ganun pa man, saulado niya at nakasulat, hindi pa rin niya pinagbatayan yung kanyang naisulat, ang kanyang naisulat, kundi tinawag pa rin niya ang ibig sabihin yung mga nagsulat na iba para makasigurado, mas nakakatiyak. Kaya ang dahilan kung bakit kailangan ito gawin ni Zaid, na bukod sa saulado niya at kumpleto nakasulat sa kanya, bakit kailangan pa rin niya may sulat ng iba? Anong dahilan? Ang dahilan niya upang patatagin ang gawain ito na sigurado, walang pagkalilangan. Kumbaga, titiyakin na ang kanilang gagawin ay walang pagkakamali. Kaya ano ang sabi ng isa sa mga scholar ng tafsir, si Zarkashi, sabi niya, ayon sa kwento ni Zaid, sabi niya, وَلَتَبْعُ زَيْدِ لِلْرِجَالِ كَانَ لِلْإِسْتِظْهَارِ لَا لِاسْتِحْدَاثِ الْعِلْمِ. Sabi niya, ginawa ni Zaid ay isang paglilinaw, pagtitiyak, hindi pagbabago ng kaalaman. Sabi ni Zarkashi. Sabi niya, yung ginawa ni Zaid ay paglilinaw, pagtitiyak, hindi pagbabago ng kaalaman. Wala siyang nagawin bago. Kaya lang kasi, gusto niya makasigurado na yung nakasulat sa kanya ay meron pang ibang tao na nakapagsulat din bukod sa kanya. Pero paano paraan ang ginawa nila? Kasi ang pinaka inutusan ni Omar, pinutusan ni Abu Bakar na gumawa nito ay dalawa ang namuno. Si Zaid at saka si Omar. Sa paano paraan? Ano ang sabi ni Abu Bakar kay Omar at saka kay Zaid? Sabi niya, uq'uda ala babil masjid. Sabi niya, umupo kayo sa pinto ng masjid sa Masjid Nabawi. Faman ja'akuma bishahidaini ala shay'in min kitabillahi faktuba. Sabi, sino man ang magdala ng nakasulat na mula sa banal na Quran na may tuloy siyang dalawang witness. Meron pang witness nakasulat na meron pang witness na dalawa. Ay isulat niyo. Tingnan niyo kung paano ginawa yung pagsulat ng Quran sa panahon ni Abu Bakar. Bukod sa saulado ni Zaid, nakasulat ni Zaid, saulado ni Omar, pero kailangan pa rin nila na meron pang ibang magbigay na nakasulat din, na yung magbibigay na nakasulat, bukod sa kanila ay magdadala pa ng dalawang witness. Talagang matindi. Kaya sinunod nila ang utos na ito ni Abu Bakar, at ano ang ginawa ni Omar? Nanawagan siya, sabi niya, Man kana talaqqa min Rasul sallallahu alaihi wasallam shay'an min al-Qur'ani falyatina bih. Sabi niya, sino man sa inyo ang meron siyang nakuha, nakasulat na Quran na mula sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay dali niya sa amin. Kaya ibig sabihin nun, talagang matindi ang kanilang ginawa, na ibig sabihin dun sa pagsulat na yun, isulat ni Zaid, katulad siya sabi natin, nakasulat ni Zaid at meron pa nakasulat na doon sa bahay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kailangan pa ng pangatlo pa na galing sa ibang tao. Okay, doon sa napagit natin kanina si Abu Khuzaimah al-Ansari, tingnan niyo kung paano ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang katuruan na talagang mawala yung iyong pag-aalilangan. Bago pa namatay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay dahil sa isa sa pinakamabuting tao na talagang hindi marunong magsinungaling, si Abu Khuzaimah al-Ansari, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ikaw Abu Khuzaimah, isa ka sa mga tao na hindi mo na kailangan ng witness. Pag meron kang sinabi, kahit walang witness, tatanggapin namin sa iyo. Kung paano nangyari na pinili siya ng propeta sa ganong katangian, at nangyari din sa nung inipon ng Quran, siya lang ang bukod tanging tao na nakapagdala ng huling ayat ng Surah At-Tawbah na wala siyang witness. Tingnan ko paano pinagdugtong ng Allah ang pangyari na talagang Allah Akbar. Kaya, okay, yun yung pag-ipon ng Quran sa panahon ni
ni Abu Bakar. Okay, dahil sa tapos ng oras natin, umabala ka talaga, yun sa pangatlong pangyayari. Sa pangatlong pangyayari, mga kapatid, ito'y pagsulat ng Quran ng maraming kopya. Tuloy kinopya yung nakasulat ni Zaid kasama si Omar, at saka yung kanilang mga tagasulat pa na sa panahon ni Abu Bakar, na isang mushaf, kinopya ng maraming kopya para sa iba't ibang malaking syudad. Okay. Ano naging dahilan doon? Ang naging dahilan naman kasi, mga kapatid, nung palawak na yung nasakop ng Islam, nung labanan sa Kazakhstan at saka Armenia, itong lugar pa na ngayon, hindi pa rin pangalan, ay nagsasama yung mga sundalo, mga mujahidin, na galing Iraq at saka galing Syria. Sa Iraq, ang tagabasa ng Quran sa Iraq ay si Abdullah ibn Mas'ud. Okay. Si Abdullah ibn Mas'ud, marami siyang estudyante, kaya kasi ang Quran ay ipinahayag ayon sa Prophet sallallahu ng 7 sabat o ahruf. So, 7 pamaraan ang pagbigas ng Quran. Na nakakalam lang noon, yung talagang nag-aaral talaga ng pagbigas ng Quran. Siyempre, may scholar na para doon. Ang problema, siyempre, yung pinanghahawakan ni Abdullah ibn Mas'ud na nasa Iraq, ay bukod sa pinanghahawakan ni Ubay ibn Ka'ab na nasa Madina. Si Ubay ibn Ka'ab, yung kanyang mga estudyante na punta sa Syria. Kaya nung nagkita-kita sila sa labanan sa Kazakhstan at sa Armenia, itong mga mujahidin, pag sila nagsasala, hindi na pare-pareho kanilang pagbigas. Sabi nung, ba't ito pinagong Quran? Okay. Bago pa yun, ito'y panahon ni Uthman na. Panahon na ito ay 24 hanggang 25 na Hijrah. Bago pa yun ay yung mga estudyante sa Madina rin. Siyempre, yung mga estudyante rin estudyante ni Ubay ibn Ka'ab, kasi si Ubay sa Madina eh. Meron kasing kilala kumbaga madrasah tahfidul Quran. 3 ang pinakakilala. Kay Ubay sa Madina, kay Abdullah ibn Mas'ud sa Iraq, sa Kufa, at si Abdullah ibn Abbas sa Makkah. Yun yung 3 kilala. Okay. Dito sa Madina, siyempre marami na rin naging estudyante si Ubay ibn Ka'ab. Yung mga estudyante niya ay hindi pare-pareho kanilang nakuha pamaraan ng pagbigas kay Ubay. Nung itinuruan lang kanilang mga estudyante, hindi pare-pareho kanilang naituro. Kaya pag nagsama-sama ng estudyante, ganoon din ang nangyari. Sabi, ba't yung binabakong po? Iba yung narinig ko kiganito. Kaya sabi na kailangan ay pag-isa-isay natin. Kaya yung gagawin natin ay isa lang na hindi makakasalmat ang mga tao. Kaya pinatawag ni Uthman ayon sa kwento ni Abu Khuzaimah al-Yamani. Sabi ayon sa kwento niya, pinatawag ni Uthman ang mga tagasulat, at ang napili ng tagasulat ay namumuno pa rin si Zaid. Tingnan niyo, ang pinamuno ni Zaid at 3 Qurashi, 3 taga-Makkah. At 3 taga-Makkah, una-una si Abdullah ibn Zubair. Si Abdullah ibn Zubair ay anak ni Hafsa na tiyuhin ng Propeta Sallam na ang ama ni si Zubair ibn Awam doon sa unang 10 unang mga kapasok pa rin si Zubair. Pangalawa si Sa'id ibn al-As na kapatid ni Amr ibn al-As, taga Makkah. Pangatlo si Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Yung 3 na yun, bali 4 sila. Ang pinakapinuno nila ay si Zaid, taga Madina. Kaya lang, ano ang habilin ni Uthman? Sabi na kung sakali hindi kayo nagkakasundo-sundo, tanungin niyo mga Quraysh. Dahil ang wikang ito ay wika nila, kaya sila ang higit na nakakaalam sa kanilang wika na kung kaya sila ang pinakabatayan. Sabi yung pinaka-classical na nabili na Arabic ay wika ng mga Quraysh, na kung kaya yun ang pagpapatayan natin yung wika ng mga Quraysh. Kaya sumulat nung, kung ako nakakamali, 7 o 6 na kopya ng Quran, nung kinopya na ng panibagong pagkopya sa panahon ni Uthman, ay yung 4 na tao. Ginawa nila yun sa loob ng kulang-kulang 1 taon. Sa dulo nung 24 hanggang sa umpisa nung 25 ng Hijrah, natapos sila. Ganun ka, samantalang ang printing press, napakabilis na.
Pero nagawa din sa ganung kahaba ng panahon, yung 4 na tao na pinamumunuan ni Zayd ibn Thabit. Kaya yung kwento kanina na nagkwento nung kay Uthman, yung pangyari na yun, ay si Hudhayfa ibn al-Yaman. Si Hudhayfa ibn al-Yaman, siya yung nakakita ng pangyari. Kasi si Hudhayfa parang isang commander na umiikot sa iba't ibang labanan. Galing siya ng Iraq, galing siya ng Syria, at napunta dun sa labanan sa Armenia, sa Kazakhstan. Nakita niya yung mga mujahid na nagkakasundo-sundo sa pagbigas ng Quran. Kaya sabi niya, bago pa sila makakawatak-watak, napagbibintangan ng iba ang kabila na binabago na yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan pagsama-samayin natin sila. Kaya yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng tinatawag na Mushaf Uthman, na hanggang ngayon ang tawag sa mushaf natin ay al-Mushaf bir-Rasm al-Uthmani. Kaya ibig sabihin mula nung hanggang ngayon, ito pa rin ng mushaf natin na walang pagbabago na ipinagmamalaki natin sa buong mundo, ng banal na Quran natin ay walang pagbabago. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.